Ano, Ibe? Abala ka ba ngayon? Hindi naman po, Nay. Bakit po? Nakausap ko kasi ang mga kapatid ko at pinsan. Tinatanong nila kung okay lang daw ba dito sa bahay ganapin ang family reunion natin. Ano po ang sagot nyo? Hindi naman siguro kayo pumayag, no? Pumayag ako kaya nga gusto kitang makausap para sa preparasyon. Bakit po kayo pumayag? Nay naman, bakit dito sa atin? Bakit hindi? Lagi na lang nga sa kanila ginagawa ang reunion Nakakaya naman na tumanggi ako. Ngayon lang naman sila humiling. Alam nyo naman na hindi biro ang mag-asikaso ng mga reunion Pumayag pa talaga kayo na dito ganapin? Huwag kang mag-alala, hindi kita aabalahin. Kukuha na lang ako ng makakatulong ko sa lahat ng gagawin. Hindi lang naman yun ang inaalala ko Ang daming tao ang pupunta dito. Ano ngayon? Mga kamag-anak naman natin sila. Hindi naman sila basta ibang tao. Saka ano bang inaalala mo? Na baka magkita kayo ni Dindo? Akala ko ba matagal mo nang nakalimutan ang nangyari. At tanggap mo ng asawa na siya ng pinsan mong si Veli. Wala na po sa akin yun. Ang akin lang naman, Nay, bakit dito pa sa bahay natin? Pwede naman kayong magrenta na lang ng lugar na pagdadausan ng reunion nyo. Nakakaya naman kung yun ang sasabihin ko sa kanila. Baka isipin nila ayaw ko magpatuloy dito sa bahay natin. Ang liit kasi ng bahay natin Tapos dadagsain ng mga kamag-anak natin na puro payabangan lang naman ang laman ng usapan. Gusto rin kasi ng mga tsuhin at tsahin mo na dito ganapin para makasama ka naman nila. Napapansin kasi nila na tanging ikaw lang ang hindi pupunta sa mga okasyon ng pamilya. Sana sinabi niyo na lang na abala ako sa trabaho at wala akong panahon sa pakikipagplastikan kamo. Hindi mo naman kailangan makipagplastikan Maging totoo ka lang. Maging totoo ka lang sa sarili mo at sa pakikiharap sa kanila. Okay na yun. Alam niyo naman ang iba nating kamag-anak. Mga pintasera at akala mo mga kung sino na. Tiyak na meron na naman silang ipipinta sa akin kapag nakita nila ako. Tingnan niyo nga ang itsura ko Hindi ka aya-aya. Ayoko mapahiya sa kanila. Huwag mo na lang silang pansinin. Tsaka maganda naman ang trabaho mo. Isa yan sa pwede mong ipagmalaki. Ay, sana po hindi niyo pagsisihan na pumayag kayo na dito sa bahay ganapin ang reunion. Mula nang malaman kong sa bahay gaganapin ang reunion, hindi na ako mapalagay. Sa isang buwan pa naman yun pero pakiramdam ko ang bilis ng mga araw. Hindi tuloy ako makapag-focus sa ginagawa ko. Maganda naman ang trabaho at malaki ang sahod ko bilang virtual assistant. Sa bahay lang din ako nagtatrabaho. At madalas nag-uumpisa ng 1:00 ng madaling araw hanggang 8:00 ng umaga. Kaya madalas tulog ako sa araw. Gumigising lang ako sa hapunan. May 3 taon na rin ako sa trabaho ko. At masasabi kong kontento na ako sa ganitong buhay. 3 kami magkakapatid at ako ang panganay. Ang sumunod sa akin na lalaki ay may sarili ng pamilya at sa probinsya ng napangasawa nakatira. Ang bunso naman na babae ay nung nakaraang taon lang ikinasal at kasalukuyang nagdadalang tao. Ang ama naman namin ay 10 taon nang namayapa. Kami na lang ni nanay ang magkasama sa bahay. At ang alaga kong asong si Blackie. Isang aspi na napulot ko nun sa daan nung tuta pa ito. Isa pa sa bumabagabag sa akin na hindi ko masabi-sabi kay inay ay yung makikita ko na naman si Dindo at ang pinsan ko na napangasawa niya. Sa sarili ko lang maaamin na hanggang ngayon, apektado pa rin ako sa ginawa ng dalawang yun. Kami talaga magkasintahan nun ni Dindo. Nagpaplano na rin kami na lumagay sa tahimik. Siya rin ang kauna-unahang kong nobyo, kaya masasabi kong mahal na mahal ko siya. Malapit kami sa isa't isa ng pinsan kong si Veli. Kahit sa Maynila siya lumaki at magkaiba kami ng paniniwala, naging malapit pa rin kami dahil pareho kami ng hilig na gawin.
Minsan nagbabakasyon siya sa probinsya namin. Ipinakilala ko sa kanya si Dindo na siyang malaking pagkakamali na ginawa ko. O bakit ngayon ka lang yata nagising? Napasara po ang tulog ko na eh. Mamaya pa naman po ang trabaho ko. Gusto mo bang initing ko ang ulam? Ay, wag na po. Ako na lang ang mag-iinit mamaya kapag kakain ako. Nakausap ko nga pala ang Tia Julie mo. Bago ang araw ng reunion pupunta na siya dito sa atin para daw matulungan ako sa paghahanda. Siya lang po ba o kasama na niya ang buong pamilya niya? Sila lang mag-asawa. Si Veli at ang asawa niya sa mismong araw na ng reunion pupunta. Ganun po ba? Kahit hindi ka magsalita, alam kong may bumabagabag sa'yo. Tungkol ba sa pinsan mo at kay Dindo? Kahit po ba matagal na yung nangyari, sana naman magkaroon sila ng kahihiyan man lang na pumunta dito. Hindi naman lingid sa mga kamag-anak natin ang nangyari noon. Pero bakit pakiramdam ko mas kinakampihan pa nila si Veli kesa sa akin? Ako na nga yung naagawan, parang ako pa ang lumalabas na masama sa pamilya natin. Hindi naman sa ganon. Kaya lang siguro iniisip nila na wala na sa iyo yun. Kasi nga matagal nang nangyari. Puro na lang matagal nang nangyari. Palibasa kasi hindi nila alam ang naramdaman ko noon. Ibig bang sabihin, nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon? Mahalaga pa ba ang nararamdaman ko ngayon? Kahit kayo, wala na akong ibang naririnig sa inyo kundi matagal nang nangyari. Kaya wag niyo na lang akong tanungin pa. Hindi naman mahalaga ang nararamdaman ko Dahil sa sama ng loob, tinalikuran ko na lang si nanay. Ayoko na kasi madagdagan ng mga sasabihin ko. Wala naman talagang nakakaunawa sa akin kundi ang sarili ko lang. Dama ko na mula nang mawala si Itay, wala na akong karamay sa lahat ng mga problema ko. Kung nandito pa sana siya, siguradong hindi magagawang agawin ng pinsan ko si Dindo. Naging mabilis ang mga araw. Isang araw bago ang reunion na gaganapin sa mismong bahay namin, dumating na ang Tia Julie at iba pa naming kamag-anak na tutulong umano sa paghahanda. Dahil tulog ako maghapon, gabi na nang magising ako. Papunta ako sa kusina nang maulinigan ko ang sinasabi ng tiyahin ko kay Inay. Bakit daw ako hinahayaan na hindi man lang ako dumalo sa mga nakaraang okasyon? Depensa ni Nanay, abala lang daw ako sa trabaho. Tumikhim ako para ipaalam na nandun ako. Nagmano naman ako at bumati sa tiyahin ko at sa iba pang naroon. Wala din akong imik na kumuha ng pagkain at bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan, maaga pa lang abala na ang lahat. Samantalang ako nanatili lang ako sa loob ng kwarto ko. Kumuha pa ng ibang makakatulong si Nanay para kahit papano ay makaharap pa siya sa iba naming kamag-anak. Nang nandun na ang lahat, pinuntahan ako ni Nanay sa kwarto ko. Ba't hindi ka pa bihis? Nandyan na ang mga kamag-anak natin. Yung ibang pinsan mo, hinahanap ka na. Nandyan na rin ang mga kapatid mo. Kailangan pa ba ako sa reunion nyo? Aba, syempre naman. Ano na lang iisipin ng mga kamag-anak natin? Hanggang ngayon takot ka pa rin sa tao? Iniisip ko lang po kasi ang trabaho ko. Di magpakita ka na lang sa kanila. Tapos kapag oras na ng trabaho, saka ka magpaalam na. Sige po, magbibihis na po ako. Nang lumabas si Inay, saka ko naman kinuha ang damit na isusuot ko. Nang bigla akong mapasulyap sa malaking salamin. Sobrang taba ko na pala. At para akong may 5 anak na. Noon ko lang napagtuunan ng itsura ko. Kaya pala ganun na lang ako kung tingnan ng Tia Julie ko. Parang nanlilibak ang tingin sa akin. Para tuloy gusto kong pagsisihan na hindi ko man lang pinaghandaan ang okasyon na to. Nung lumabas ako, natuon sandali sa akin ang paningin ng mga kamag-anak namin. Ang mga pamangkin ko ang unang lumapit sa akin at nagmano. Nilapitan rin ako ng iba kong mga pinsan na kasama ang kanilang pamilya. Maging ang mga kapatid ko.
Pagkatapos ng maiksing kumustahan, nagtungo na lang ako sa isang sulok at doon nagmukmok. Hindi ko akalain na lalapitan ako ng pinsan kong si Veli. Kumusta ka na, Noemi? Balita ko, asensado ka na raw. Okay naman. Sino naman ang nagbalita sa'yo niyan? Ang nanay mo, ipinagmamalaki ka nga niya sa amin eh. Sabi pa nga niya, kahit hindi ka na magtrabaho, mabubuhay ka na daw na parang Reyna. Ikaw lang daw tong mapilit na magtrabaho pa rin. Siya nga pala, ang ganda ng sasakyan mo sa garahe ha. Ang laki na rin ang ipinagbago ng bahay ninyo. Ikaw rin ba ang nagpaayos? Oo. Para maging komportable naman si inay. Hindi ko na nga lang pinalakihan dahil dalawa lang naman kaming nakatira rito. Kung asensado ka na pala sa buhay, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Abala kasi ako sa trabaho ko. Hindi ko namamalayan na lumilipas na pala ang panahon. Ibig sabihin, magpapakamatandang dalaga ka na talaga? Oops, matandang dalaga ka na nga pala. Sigurado naman ako na marami kaming matandang dalaga dyan. Saka, hindi sana ako tatanda ng ganito kung hindi ako naagawan. Ibig sabihin, apektado ka pa rin hanggang ngayon dahil sa nangyari? Kaya ba hindi ka dumadalo sa mga nakaraang okasyon? Dahil apektado ka pa rin na ako ang pinili ni Dindo na pakasalan? Ayaw mo kami makita? Hindi yun ang dahilan ko. Siguro naman binanggit sa inyo ni inay ang dahilan kung bakit hindi ako nakakadalo. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo ah. Kumusta, Noemi? Ayos lang. O sige, maiwan ko muna kayo ah. Kukuha lang ako ng pagkain. Yan pa rin pala ang isa sa hilig mo, ang kumain. Dapat nagda-diet ka na. Baka kasi kung kailan naiisip mo magbawas ng timbang eh. Hindi na pwede. Masarap kasi ang kumain eh. Kaya walang diet-diet sa akin lalo na kapag ganitong may okasyon. Hindi ko na hinintay na may masabi pa si Veli. Agad na akong tumalikod at nagtungo sa may kusina. Muntik pa nga ako mabangga ng mga batang nagtatakbuhan. Nang makakuha ng pagkain, pumunta ulit ako sa isang sulok. Nakita ko pa si Veli na seryoso ang muka at kausap ang asawa. Sa paligid maririnig ang mga payabangan at mga tanong na iniiwasan ko lagi. Naging kainip-inip sa akin ng mga sandali. Naghanap na lang ako ng bakanting upuan at doon pinanood ang mga kaganapan sa paligid. Hindi ko inaasahan na lalapitan ulit ako ni Dindo. Seryoso ang mukha niya na naupo sa tabi ko. Nagsumbong sa akin si Veli. Bakit kailangan mo siyang pagsalita ng masama? Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Hindi mo pa rin ba matanggap hanggang ngayon ha? Nang pinsan mong pinili ko? Huwag mo nga ungkatin pa ang nakaraan. Ikaw tong hindi makalimot-limot eh. Yung asawa mo ang lumapit sa akin at kung ano-ano ang inusisa. Sinagot ko lang naman ang mga tanong niya sa akin. Wala akong sinasabi na masama sa kanya. Maliban na lang kung gumagawa na naman siya ng kwento para pasamain ako. Kilala ko si Veli. Hindi niya gagawin yun. Ako, hindi mo kilala na hindi ako ganong klase ng tao? Malay ko ba kung nagbago ka na? Hindi ako nagbago kahit kailan. Ang pakiusap ko lang, huwag mong pasamain ang loob ng asawa ko. Baselan siya magbuntis. Siguro naman alam mong ilang beses na siyang nakunan. Siguro karma na yan sa inyo. Sa pananalita mo, parang natutuwa ka pa sa nangyari sa pinsan mo. Nasabi mo na siguro ang mga kasinungalingan ng asawa mo. Pwede mo na siyang balikan. Baka mag-isip pa yun ng hindi maganda kapag nakita niyang nag-uusap tayo. Hindi siya ganun. May tiwala siya sa akin. Nasundan ko pa ng tingin ng papalayong si Dindo hanggang makabalik siya sa tabi ng pinsan ko. Nahuli ko pa ang masamang tingin ni Veli at nanguuyam ng ngiti. Maging ang iba naming kamag-anak, iba ang ibinabatong tingin sa akin. Hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko na si inay at nagpaalam na papasok na ng kwarto ko. Dinahilan ko na lang ang trabaho. Hinila niya muna ako sa isang tabi at kinausap. Ayos ka lang ba, anak? Oo naman, Nay.
Nakita ko kasing nilapitan ka at kinausap ng pinsan mong si Veli. Tapos si Dindo naman. Ano naman ang sinabi nila sa'yo? Saka ko na lang po ikukwento sa inyo. Salamat nga po pala, Nay. Para saan ang pasasalamat mo? Dahil sa mga sinasabi niyo sa kanila. Alam ko po na gusto niyo lang ako ipagmalaki sa kanila. Pero sana hindi niyo na isinama ang sasakyan ng kapitbahay natin. Wala naman tayong sasakyan pa eh. Hayaan mo na. Hindi naman nila alam na nakikiparada lang ng sasakyan ng kapitbahay natin eh. Saka ginawa ko yon para hindi ka nila maliitin. O ano-ano kasi ang mga sinasabi nila laban sa'yo eh. Papayag ba naman akong maliitin ka nila? Salamat po. Malaking bagay sa akin ang ginawa niyo. Sa totoo lang nanliliit ako sa sarili ko. Tapos puro pa panghahama ka natatanggap ko sa paligid. Akala niyo ba hindi ko ramdam ang panglilibak nila sa akin? Alam ko naman yun eh. Pasensya ka na anak. Ngayon ko lang nakita ang ibang ugali ng mga kamag-anak natin. Parang gusto ko magsisi na pumayag na dito ganapin ang reunion natin. Huwag po kayong magsisi. At least pinagbigyan niyo sila para walang masabi. Sige na po, balikan niyo na ang pag-aasikaso sa kanila. Papasok na po ako sa silid ko. Saka na lang po tayo magkwentuhan. Nang nasa kwarto na ako, tsaka ako lang pinakawalan ng mga luha ko. Hinayaan ko lang na umagos yun. Wala naman talaga akong trabaho ng araw na yun. Dahilan ko lang yun kay inay. Pero wala pa rin akong pagpipilian, kundi ang makisalamuha sa mga kamag-anak namin na naroon. Hindi ko na alam kung anong oras nagsiuwian ang mga kamag-anak namin. Tinulog ko na lang kasi ang bigat ng nararamdaman ko. Kinabukasan na rin ako nagising. Paglabas ko, malinis na ang buong sala. Naabutan ko si nanay sa kusina. Umalis na po lahat ng bisita? Oo, kagabi pa. Halos sabay-sabay silang umalis. Kahit ang mga kapatid mo, umalis na rin kasi may pasok pa sa eskwelahan na trabaho. Sana naman, Nay, kung may gaganapin na okasyon, wag na dito sa atin. Hindi na nga, iha. Kahit may mga inupahan kasi kung makakatulong ko, nakakapagod pa rin pala. Sabi ko na sa inyo hindi biro ang mag-asikaso ng reunion. Oo nga pala. Alam mo ba, marami sa kamag-anak natin ang nagsabi na kung pwede na makihiram sa iyo ng pera. Total naman daw wala ka pang pamilya. Ibang klase rin talaga ang mga iba nating kamag-anak, no? Anong akala nila sa akin? Gatasan nila? Hindi naman. Katulad kasi nung isang pinsan mo. Malapit ng mga anak sa pang-5 anak. Wala pa daw pera para sa panganganak. Hindi daw kasi makaipon-ipon dahil sapat lang ang sahod ng asawa. Kasi nagparami ng anak, hindi naman pala sapat ang kinikita. Tapos ako nga abalahin. Sabi ko nga kahit wala ka pang sariling pamilya marami ka rin akong gastusin. Tama lang ang sinagot nyo. Kahit may pera ako, hindi ako magpapautang sa kanila. Hay nako, wag na nga natin silang pag-usapan pa. Wala ka naman komunikasyon sa kanila. Kaya hindi ka rin nila makakausap para utangan. Hindi naman lingid sa akin na may mga kamag-anak kami na hindi nakakariwasa sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi ako malapit sa kanila. At kahit sa mga kamag-anak ng tatay ko. Madalas sabihin noon sa akin, lagi akong takot sa tao. Kaya siguro iilan lang ang mga naging kaibigan ko. Hanggang sa edad kong ito, hindi na nadagdagan ang mga kaibigan ko. Naayos lang naman sa akin. Nang sumunod na araw, dahil sa kaabalahan ko sa trabaho at pagtulong kay nanay sa tindahan, nakalimutan ko na ang naging pag-uusap namin ni Dindo nung araw na yun. Bumalik na rin ang ugali ko na laging masungit at mainitin ang ulo. Marami ang nagsasabi na dahil daw sa pagiging matandang dalaga ko. Nalipasan na daw ako ng panahon, kaya pabago-bago ang mood ko. Kahit ang mga bata sa amin, nasusungitan sa akin. Kapag ako nagbabantay sa tindahan ni nanay,
Madalas na walang bumibili kapag nakikita nila ako. Ayaw mo kasing lambingan ng boses mo eh. Para ka kasing naghahamon lagi ng away eh. Wala na akong magagawa, ganito na ako. Hindi ko na ito mababago pa. Kung talagang gusto mo, magagawa mong baguhin. Baka kapag ikaw ang laging bantay dito sa tindahan ko eh. Baka wala nang bumili. Baka mapilitan akong magsara na lang. Nasa kanila na yon kung dito ba sila bibili o sa ibang tindahan. Huwag nilang idahilan na dahil ako ang bantay. Kapag kasi ako yung nandito, hindi sila makautang. Hindi nila ako kayang utuin, hindi katulad ninyo. Malambot ang puso sa mga nangungutang. Yang mga katwiran mo talaga. Maiba nga pala ako. Nakausap ko ang Tia Julie mo. Alam mo bang nakuna ng pinsan mong si Veli? Nung ibalita niya, kalalabas lang daw ng ospital. Pangatlo na yun na ipinagbuntis niya. Wala talaga siyang swerte sa pagbubuntis. Baka po karma na yon sa kanila. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam mo ba sa tono ng tiyahin mo? Parang ikaw ang sinisisi niya kung bakit nakuna ng anak niya. Ho? Bakit naman po ako? Tsaka wala po akong pakialam sa anak niya. Nagsumbong daw kasi si Veli na kung ano-ano ang sinabi mo nung araw ng reunion dito sa bahay. Sumama daw ang loob. Kapal naman ang mukha niya para gawan ako ng kwento. Sinagot ko lang naman ang mga tanong niya eh. Ewan ko ba sa mag-inang yon? Parang ngayon ko lang nakikilala ang tunay na ugali. Nag-aalangan tuloy akong dalawin sa bahay nila si Veli. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang sabihin. Huwag niyo na lang pong dalawin. Hayaan niyo na sila. Tama na yung mga pakikisama ninyo sa kanila noon. Wala naman tayong atraso sa kanila. Kung tutuusin, si Veli naman talaga ang may atraso sa akin. Magsabi ka nga ng totoo. Hanggang ngayon ba mahal mo pa si Dindo? Sa tingin ko po, Nay, mahal ko pa rin siya. Alam niyo naman na siya lang ang naging nobyo ko. Masakit sa akin na yung pangarap naming bumuo ng pamilya, sila ng pinsan ko ang tumupad. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Dalawa na nga lang tayo dito sa bahay Inililihim mo pa ang nararamdaman mo. Ayoko lang po na mag-alala pa kayo sa akin. Nasanay naman kayo na kaya ko lahat ng problema eh. Lahat naman ay may hangganan ng katatagan. Lahat tayo, nangangailangan din ng taong masasandalan. Ano pa ba ang silbi ng pagiging nanay ko? Okay na po ako, Nay. Kung dati kinaya kong mag-isa, lalo na ngayon. Basta kung kailangan mo nang makakausap, nandito lang ako, ha? Huwag mo naman sana akong baliwalain. Opo, Nay. Tatandaan ko po. Gumaan kahit papano ang pakiramdam ko mula nang magkausap kami ng inay. Para bang biglang naglaho ang pader sa pagitan naming dalawa. Noon ko mas naramdaman na mahal din pala ako ni nanay. Na dati akala ko baliwala lang ako sa kanya. Mas madalas kasing si tatay ang nakakausap ko noon. At hingahan ko ng saloobin ko nung nabubuhay pa siya. Nang sumunod na araw, aksidente kami nagkita ni Dindo nang minsan galing ako sa simbahan. Nagsisimba ka pa pala? Oo naman. Tingin mo naman sa akin, nawala na ng pananampalataya mula nang iniwan mo? Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Veli? Oo, at balita ko, ako ang sinisisi nyo sa nangyari sa kanila. Ibang klase rin kayo, no? Nananahimik ako, bigla nyo ako isasali sa problema nyo. Mula kasi nung reunion, sumama na ang loob ng asawa ko. Masyado niyang dinibdib ang mga sinabi mo. Kaya hindi mo kami masisisi. Talagang pinaninindigan niya ang mga kasinungalingan niya, ha? Hindi na mahalaga kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Wala na din naman ang anak namin eh. Mauna na ako. Marami pa kasi akong gagawing trabaho. Mabuti ka pa, may magandang trabaho. Bakit? Di ba maayos naman ang trabaho mo? Matagal na akong palipat-lipat ng trabaho. Mula nung nagsama kami ni Veli, hirap na ako sa trabaho. Nung una, natanggal ako. Mula noon, nahirapan na ako maghanap ng trabaho malaking sahod. Sa tulong lang ng ama niya, kaya ako may trabaho ngayon. Pero hindi sapat sa amin. Siguro karma na yan sa'yo. Siguro nga. Baka meron kang alam na pwede kong apply na trabaho.
Kailangan ko lang talaga, Noemi. Sa totoo lang naaawa ako sa'yo. Pero mas nakakaawa ako kung tutulungan pa kita pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin. Saan ka ba kumukuha ng kapal ng muka? Nagbabaka sakali lang naman ako eh. Huwag ka magalit. Pagtiyagaan mo na lang ang trabahong meron ka. At least meron kayong pinagkukuhanan. Isipin mo na lang na maswerte ka pa rin kumpara sa iba na wala talaga mapagkuhanan. Isa pa, pinili mo ang ganyang klase ng buhay. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si Dindo. Agad na rin ako umalis. Nang lingunin ko siya, malungkot siyang nakasunod ng tingin sa akin. Pagdating sa bahay, nadatnan ko ang Tia Julie na paalis na rin. Kahit nagulat, nagmano pa rin ako sa kanya. Wala siyang imek hanggang makaalis. Nasundan ko na lang siya ng nagtatakang tingin. Ano po ang ginagawa ng Tia Julie sa atin? May pinuntahan daw siya sa malapit dito. Kaya dumaan na rin dito sa atin. Yun lang ba? Wala siyang ibang sinabi? Di ba galit siya sa akin? Ang totoo niyan, binanggit nga niya ang tungkol sa'yo. Pero pinagsabihan ko siya. Kung siya ka ako ay may respeto sa akin bilang pinsan niya, wag na wag ka ako siya magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Ayun, umiyak na at nagkwento. Hirap na daw siya. Kung kani-kanino na nga daw siya nangungutang eh. Pinahiram ko ng konting halaga. Kaya pala parang maamong tupa. Ano pa po ang ikinuwento niya? Ayun nga, puro kamalasan na lang daw ang nararanasan nila. Hanggang ngayon daw eh, baon pa rin sila sa mga utang. Pakiramdam daw niya eh, nagsimula ang kanilang kamalasan nang dumating si Dindo sa kanilang pamilya. Baka po nagkataon lang. Marami pa siyang ikinuwento na mahirap daw ipaliwanag. Maliban sa mga kamalasan nila, sunod-sunod din ang pagkamatay ng mga kamag-anak ng asawa niya. Lahat daw yun ay kasama sa kasal ni Navelli at Dindo. Baka daw malas ang kasal nung dalawa. Sorry Nay ha, natawa lang ako. May sira na ata sa ulo si Tia Julie kung ano-ano na kasi mga sinasabi eh. Nakakapagtaka naman kasi na maigi ang buhay nila noon. Tapos bigla silang maghihikahos ngayon. Minsan puntahan mo ang bahay nila at ikaw na mismo ang humusga sa buhay nila ngayon. Karma na po siguro yun sa kanila. Di po ba dati minamata nila tayo. Pati mga kapatid niya nakikisali din sa pangmamaliit sa atin. Sa bagay nga, sa dami nga ng hindi magagandang ginawa nila sa atin. Pagkatapos nga yung ginawa ni Veli sa'yo, sobrang lapit nyo pa noon. Hindi man lang isinaalang-alang ang mararamdaman mo. Malamang din, sinulsulan niya ang nanay niya. Kaya tama lang yung nangyayari sa kanila ngayon. Baka sakaling magising sila. Kaya din siguro na ipinilit na dito ganapin ang reunion ng pamilya natin. Para makita ang buhay natin. Pabuti na nga lang, unti-unti mo na ipagawa itong bahay. Sila ngayon ang napahiya. Marami pa kaming nalaman ni Nanay sa tunay na kalagayan ng pamilya ng Tia Julie ko. Matagal na pala silang naghihirap. Pero ayaw lang ipaalam sa iba naming kamag-anak. Akala siguro nila na ganun pa rin ang buhay namin. Nakalimutan nila na bilog ang mundo. Hindi habang buhay kami ang nasa ilalim. Nang sumunod na mga araw, bisita ko naman si Veli sa bahay. Dahil hindi pa naman oras ng trabaho ko, hinarap ko muna siya dahil sabi ni Nanay, ako ang gustong makausap. Nang magkaharap kami, hindi ko ipinahalata ang gulat ko nang makita siya. Mukha kasi siyang kalansay dahil sa kapayatan at kita na rin ang buto sa kanyang leeg. Matamis siyang ngumiti sa akin. Naginantihan ko lang ng pilit ng ngiti. Napatingin pa ako sa kwintas na suot niya. Hugis paru-paro kasi yun, na may maliliit na bato sa mga pakpak. Oo, anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Ang totoo niyan may kailangan kasi ako sa iyo eh. Pabor ba? Oo sana, kung ayos lang.
Pagkatapos ng mga sinabi mo sa akin ng reunion at mga sinabi ni Dindo sa akin, hihingi ka sa akin ngayon ng pabor? 2 buwan na nakakalipas, hindi mo pa rin ba nakakalimutan? Mahirap kasing makalimot. Humihingi ako ng dispensa. Medyo tuliro lang kasi ko nun eh. Alam mo kasi ganun kapag buntis. Ah, ganun ba? Yung kapatid ko buntis din eh, pero hindi naman laging tuliro. Oo, sana kalimutan mo na yun. Alang-alang sa pagiging magpinsan natin. Bakit nung inagaw mo sa akin si Dindo, hindi mo naisip na isaalang-alang ang pagiging magpinsan natin? Eh di lumabas din ang totoo. Hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin at hindi ka pa nakakalimot. Matagal na akong nakalimot. May mga pagkakataon lang talaga na naaalala ko, lalo't may nagpapaalala. Ang mabuti pa aalis na ako. Mali yata yung pumunta pa ako dito. Sandali, maganda ang kwintas mo. Kanino galing? Ah, ito ba? Regalo sa akin nung kasal namin. Maganda. Bagay sa'yo. Nang umalis ang pinsan ko, napaisip ako na malalim. Bigla rin ako napangiti. Hindi ko akalain na aabot ng ilang taon ang paghihiganti ko. Walang nakakaalam nun kundi ako lang. 1 linggo na rin ang nakakalipas mula nang pumunta sa bahay ang pinsan ko. Mula nga noon, wala pa ako nababalitaan tungkol rito. Si inay lang kasi ang nagkukwento sa akin sa nangyayari sa kanila na nababalitaan din niya sa iba naming kamag-anak. Ilang araw na rin ako mag-isa sa bahay namin. Anumang araw kasi manganganak na ang kapatid ko. Medyo masela ng pagbubuntis niya. Kaya gusto niya nasa tabi niya si nanay. Kapag ganitong wala akong trabaho, nakabantay lang ako dito sa tindahan namin. Sayang din kasi ang benta. Malumanay na rin akong magbenta para hindi nangingilag sa akin ng mga bumibili. Habang abala ko sa mga ginagawa ko, wala akong kaalam-alam na madalas na palang nagtatalo ang pinsan ko at si Dindo. Ano? Nagsisisi ka na bang ako ang pinili mo na pakasalan? Wala akong sinasabing ganyan. Wala ka nga sinasabi pero kita ko naman sa mga kinikilos mo. Huwag ka na nga magkaila pa. Pagod ako araw-araw sa trabaho. Pagkatapos ikaw ang alam mo lang gawin, awayin ako. Nakakagalit kasi eh. Ang tagal na natin nagsasama pero bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin? Bakit hindi ba lang tayo umaasenso? Paano puro ka gastos imbis na magtipid? Baon na nga tayo sa utang eh. Masisisi mo ba ako? Sanay ako sa maluhong buhay. Alam mong solo lang akong anak kaya lahat ng gusto ko, ibinibigay ng mga magulang ko. Kaya tama lang na ibigay mo rin sa akin ang lahat ng nakasanayan ko. Iba ang buhay may asawa. Dapat alam mo yan. Kailangang iwasan mo na ang mga nakasanayan mo. Paano tayo aasenso kung alam mo lang gawin ay gumastos? Ang gawin mo kasi, maghanap ka ng trabaho na may malaking sahod para guminhawa ang buhay natin. Ay ewan, ang layo mo talaga kayo. Kanino? Kay Noemi ba ha? Wag mo nga akong maikumpara sa balyenang yon. Pwede ba tama na? Hindi ka ba napapagod? Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, puro na lang tayo away. Kasalanan mo ang lahat ng to eh. Ayaw mo kasi kung pakinggan. Oo na, kasalanan ko na. Lagi naman kasalanan ko eh. Sana kung alam ko lang na ganito magiging pagsasama natin, hindi ka pipiliin ko. Napatulala na lang ang pinsan ko sa narinig niya sa kanyang asawa. Hindi makapaniwala na magagawa yung sabihin sa kanya. Para siyang kandilang nauupos na naupo na lang sa gilid ng kama nilang mag-asawa habang pinipigilang maiyak. Samantalang si Dindo, nagpahangin muna sa labas ng bahay. 1 taon lang naging masaya ang kanilang pagsasama ng asawa. Pagkalipas nga lang ng 1 taon, sunod-sunod ng kamalasan ang nangyari. Magkakasunod na namatay ang kamag-anak ni Dindo at mga kaanak din ng pinsan ko sa kanyang ama. Noong una,
inakala ni Dindo na nagkataon lang. Pero hindi nagtagal para bang napagtanto niya na parang ang minamalas sila. Lalo't naging hirap sila sa pera at maging ang mga biyanan niya ay naghikahos din sa buhay. Tila ba pati sila nadamay sa kamalasan nila. Muli siyang bumalik sa kwarto at naubutan niyang umiiyak ang pinsan ko. Sa tingin ko, isa sa atin may kargada. Ano ka mo? May palagay akong sadya tayong minamalas. May nagbigay sa atin ito. Hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Sadyang minamalas tayo. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kamag-anak natin. Sadya yung nangyari. Para tayong sinumpa. Sino naman ang gagawa nun sa atin? Hindi ko alam. Sila ang taong may galit sa atin. Si Noemi. Siya ang nagbigay sa atin ng kamalasan. Anong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Pero kung siya nga, siya lang ang nakakaalam kung paano mawawala sa atin ang sumpang ito. Huwag mo munang banggitin sa mga magulang mo hanggat hindi tayo nakakatiyak. Bakit hindi? Paano tayo makakahingi ng tulong kung hindi natin sasabihin sa kanila? Kahit sigurado na tayo, wala pa rin tayong ebidensya. Tsaka, hindi ganun kadali na mag-akusa ng ganitong bagay. Walang basta-basta maniniwala sa atin. Baka mapagkamalan pa tayong baliw. Ang babaeng yun, humanda talaga sa akin ng balyenang yun. Sangkulto kaya siya sumanib para magkaroon ng ganong kapangyarihan para sumpain tayo. Kung tutuusin, malaki ang kasalanan natin sa kanya. Niloko natin siya. Ano? Binabagabag ka na ng konsensya mo? Matiim lang tinitigan ni Dindo ang pinsan ko. Hindi na siya ulit nagsalita pa. Sa loob ng ilang araw, pareho silang balisang mag-asawa. Parang gusto nang mabaliw ng pinsan ko. Sa kakaisip kung may kinalaman nga ba ako sa nangyayaring kamalasan nila. Sa kabilang banda, masaya naman ako sa nangyayari sa kanila. Pero aaminin kong hindi pa ako kontento sa paghihirap nila. Habang tumatagal kasi, lalo kong mas nararamdaman ang kagustuhan kong gantihan pa sila. Nang araw na yon pinuntahan ko si Tia Ising sa bahay niya. Naabutan ko ang matandang babae na nagwawali sa maliit nitong bakuran. Agad niyang iminuestra na pumasok ako sa loob ng bahay nito. Pinauna ko muna siya bago ko humakbang papasok. Pasensya na po, Tia, kung ngayon lang ako nakadalaw. Marami din po kasi akong ginagawa eh. Kumusta na pala ang inay mo? Nasa bahay po siya ng bunso kong kapatid. Ilang araw na lang po kasi manganganak na siya. Gusto ko na nga pong banggitin sa kanila ang tungkol sa inyo eh. Mabuti nang hindi nila malaman ang tungkol sa akin. Wala rin namang magbabago eh. At least alam po nila na may buhay pang kapatid si Itay. Maiba nga pala ako. Mag-iingat ka. Nakakatunog na sila na hindi lang nagkataon ng mga kamalasan na nangyayari sa kanila. Baka bigla silang sumugod sa'yo. Mabuti nang maging handa ka. Hindi pa nga ako lubusang nakakaganti sa kanila eh. Hindi ako papayag na maging masaya sila habang ako nagdurusa. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Kaya siguro agad mo kung nakapalagayan ng loob. Ano pong gagawin natin, Chang? Ako na ang bahala, Iha. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Salamat po, Chang. Siya nga po pala, may dala akong pasalubong sa inyo. Hindi na rin po ako magtatagal, dadalawin ko na lang po kayo sa ibang araw. Tipid lang nang umiti si Tia Ising sa akin. Nakatatandang kapatid siya ni Itay. Aksidente ko lang nalaman ang tungkol sa kanya. Noong burol ni Itay, napansin ko siyang nakaitim na belo na umiiyak sa sulok. Hindi siya pamilyar sa akin, kaya nagtataka ako kung bakit ganun na lang ang iyak niya. Kinutuban ako na baka kamag-anak siya ni Itay. Nung una ko siyang kausapin, tumanggi siya na kilala niya ang ama ko. Pero malaki ang pagkakahawig niya kay Itay. Kaya malakas ang kutob ko na kamag-anak namin siya.
Nung una ko siyang kausapin, tumanggi siya na kilala niya ang ama ko. Pero malaki ang pagkakahawig niya kay Itay. Kaya malakas ang kutob ko na kamag-anak namin siya. Noong araw ng libing, hindi agad ako umalis. Malakas kasi ang pakiramdam ko na pupunta siya. Hindi nga nagtagal, dumating siya. At halos umalik na sa lupa ang mukha niya sa matinding pagdadalamhati. Narinig ko rin na tinawag niyang kapatid ng aking ama. Nang kumprontahin ko siya, hindi na rin siya tumanggi. Naging malapit kaagad ako sa kanya. Siguro dahil iisa ang dugong nananalaytay sa amin. Nung iwan ako ni Dindo, si Chang ang naging sandalan ko. Doon ko rin nalaman na isa pala siyang mangkukulam. Pareho naming pinagplanuhan noon kung paano ako makakaganti kay Dindo at sa pinsan ko. Mga ilang beses pa akong bumalik sa bahay ni Tia Ising. May kailangan kasi kong ibigay sa kanya. Nakakailanganin niya para sa gagawing pangungulam. Binilinan niya ako na kailangan kong magsuot ng itim na damit tuwing araw ng Martes at Biyernes. Bakit itim lahat ang suot mo? Para ka naman nagluluksa niyan. Hindi ba yan ang pinakaayaw mong kulay? Gusto ko lang po subukan ng ganitong kulay ng damit. Komportable naman pala. Naninibago talaga ako sa kilos mo nitong mga nagdaang araw. Pabago-bago rin ang ugali na pinapakita mo. Siguro po naiinip na rin ako dito sa bahay. Naiisip ko nga po kung ano kaya kung magbakasyon muna ako. Paano ang trabaho mo? Wala naman pong problema sa trabaho ko. Pwede naman po ako magtrabaho kahit nasa bakasyon ako. Ay oo nga pala. Saan mo naman balak pumunta? Iniisip ko pa po Okay din naman kung magbabakasyon ka. Nasa tamang edad ka na rin naman. Basta lagi ka lang mag-iingat. Sobra-sobra na nga po sa tamang edad Natutuwa ako na kahit madalas ka pa rin masungit, tumatawa ka na rin at nagbibiro. Depende pa rin po sa mood ko. Naiilang na lang si nanay sa naging sagot ko sa kanya. Magaan lang talaga ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Dahil alam ko ng mga sandaling yun, may nagdurusa dahil sa kulam na ginagawa ni Tia Ising. Ang uri ng kulam na ginagawa nito ay tinatawag na paktol. Mabuti na lamang na itago ko pa ang ibang gamit ni Dindo at yun ang ibinigay ko kay Chang para sa gagawin nitong kulam. Ang nagpangiti pa sa akin, alam ko mahihirapan ang mga doktor na malaman ang tunay niyang sakit. Dalhin ka na namin sa doktor. Kanina pa masakit ang ulo mo. Nakailang inom ka na ng gamot pero hindi pa rin tumatalab. Huwag na. Wala na naman tayo na itatabing pera Manghihiram muna ako sa mga magulang ko. Ang dami-dami na nga nating utang sa kanila Titiisin ko na lang to. Ilang araw mo na yan tinitiis. Baka kung ano na yan. Iinom na lang ulit ako ng gamot. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Sakit nga lang ito ng ulo. Baka isipin pa ng mga magulang mo ang arte-arte ko. Pilitin mong kumain. Baka kaya hindi tumatalab ang gamot kasi walang laman ng sikmura mo. Napipilitan na lang tumango si Dindo sa pinsan ko. Kahit parang babaliktad ang sikmura, pinilit pa rin niyang kumain. Nakakailang subo pa lang siya. Umayaw na siya. Nung gabing yun, hindi rin dalawin ang antok si Dindo. Patindi rin ng patindi ang pananakit ng kanyang ulo. Pakiramdam din niya, para siyang nilalagnat sa loob ng katawan. Hirap na rin siyang makahinga, kaya umupo na lang siya buong gabi. Gabi-gabi ay ganun ang nararamdaman ni Dindo. Dahil wala laging tulog, bumagsak na ang katawan niya. Hanggang nawalan na siya ng malay. Isinugod siya sa ospital at lumabas sa pagsusuri ng mga doktor. Wala siyang sakit. Baka kailangan sa espesyalista ka magpakonsulta para malaman talaga natin ang totoong sakit mo. Mahusay naman ang tumingin sa akin doktor kanina. Baka nga wala talaga akong sakit. Tingnan mo nga ang itsura mo sa salamin. Tsaka mo sabihin sa akin na wala kang sakit.
O sige, para matigil ka na. Magpapatingin ako bukas na bukas din. Inaalala ko rin kasi na baka mabaon na naman tayo ng utang sa mga magulang mo eh. Alam mo naman na hindi sila ganun kaluwag sa pera eh. Sa mga magulang ko lang naman tayo mababaon sa utang eh. Hindi naman sila ibang tao. Tsaka handa naman silang tumulong. Kinabukasan nga, muling dinala ng pinsan ko si Dindo sa doktor. Maraming pagsusuri ang pinagdaanan niya. Ngunit wala talagang makitang diferensya sa kanya. Kahit ang mga magulang ng pinsan ko ay nagtataka na rin sa resulta ng mga pagsusuri. Dahil kung titignan nga naman, aakalain ng kahit sinong tumingin kay Dindo na may sakit siya. Nung araw ding yun, nagpauwi na rin si Dindo. Ayaw na kasi niyang lumaki ang babayaran nila sa ospital. Sa bahay na lang daw siya magpapagaling. Bakit ba hindi nila makita ang sakit mo? Baka nga wala talaga akong sakit, Veli. Anong tawag sa nangyayari sa'yo? Sige nga, ipaliwanag mo. Baka may kumukulam sa akin. Ha? Kulam? Pero sino naman? Si Noemi? Siya lang may matinding galit sa akin. Ang babaeng yun, humanda siya sa akin. Anong gagawin mo? Pupuntahan ko siya sa kanila, ano pa ba? Kailangan niyang itigil ang ginagawa niya sa atin. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Wala tayong ebidensya laban sa kanya. Ano pa bang ebidensya? Malinaw naman siya ang nasa likod ng nangyayari. Oo nga, pero kapag nagpadalos-dalos ka sa gagawin mo, baka tayo lang mapasama. Ano? Hihintayin pa ba natin na lumala ka? O mamatay bago ko kumilos? Ang kailangan ko ngayon isang magaling na albularyo. Wala naman akong kilalang albularyo dito sa atin. Saan ako maghahanap? Pwede ka naman magtanong-tanong sa mga kakilala mo o kaya sa mga magulang mo. O sige, magpahinga ka na muna at lalabas lang ako. Iniwan muna sandali ng pinsan ko si Dindo. Walang kamalay-malay ang asawa niya na pupunta sa bahay namin ng pinsan ko. Nang sandaling yun, nakaalis na ako ng bahay na sinasabi ko kay nanay na bakasyon. Nagulat naman ang inay sa biglaang pagsulpot ni Veli sa bahay namin. Oh, napadalaw ka, Veli. May kailangan ka ba? Nandyan po ba si Noemi? Wala siya eh. Kaaalis lang niya kanina. Saan po siya nagpunta? Plano niya magbakasyon sa malayo. Baka matagalan din siya. Ano bang sadya mo sa kanya? Di bali na lang po. Sa kanya ko lang po pwedeng itanong. Sige po, aalis na ako. Sige. Sasabihin ko na lang sa kanya kapag tumawag siya. Sinulyapan pa ng pinsan ko ang bintana ng kwarto ko na nakaharap sa may kalsada bago umalis. Nagtataka naman ang inay sa tila kakaibang kilos ng pinsan ko. Pagka-uwi ni Veli sa bahay nila, agad niyang kinausap ang mga magulang niya. Sinabi niya sa mga ito na baka kinukulam si Dindo at kailangan nila ng albularyo. Sinabi naman ng tiyuhin ko na may kakilala ang kumpari niya. Kakausapin di umano niya ang kaibigan tungkol sa albularyong kakilala nito. Kahit papano'y nakahinga ng maluwag ang pinsan ko. Ngunit ang sinasabi ng ama ni Veli na albularyo ay may 1 taon na palang yumao. Sa ilang araw din na paghihintay, lalong lumalala ang kondisyon ni Dindo. Makailang beses din nilang isinugod dito sa ospital. Ngunit hindi talaga lumalabas sa mga pagsusuri ang sakit nito. Nawawala na ng pag-asa ang pamilya ng pinsan ko. Pero buti na lang, nakahanap sila ng albularyo. Pero kailangan pa nilang ibiyahe ng malayo ito papuntang probinsya. Hindi daw kasi maaaring umalis ang manggagamot dahil marami din itong ginagamot sa lugar nila. Nasa biyahe na sila ngayon. Anong gagawin natin, Chang? Huwag kang mag-alala. Walang magagawa ang kahit na sinong manggagamot para lunasan ang sakit ni Dindo.
Hindi nila malalaman na ang kargadang nagpapahirap sa kanya ay nasa mismong asawa niya. Mauubos lang ang pera nila pero hindi gagaling si Dindo. Tama lang sa kanila yun. Magdusa sila habang buhay. Nararamdaman ko ang bigat dyan sa dibdib mo. Gusto ko kapag nakaganti ka na sa kanila, harapin mo naman ang buhay mo. Hindi pa naman huli ang lahat para humanap ng bagong pag-ibig. Malabo na po yun. Sa edad kong ito at itsura, wala na pong magkakagusto pa sa akin. Ayoko lang na matulad ka sa akin. Mag-isang tumanda. Huli na nang mapagtanto kung malungkot pala ang mag-isa. Ngayon po na nandito na ako, hindi na po kayo mag-iisa pa. Nagpapasalamat nga ako at dumating ka sa buhay ko. Buo mo kong tinanggap na walang pag-aalinlangan. Ayos lang ba kayo, Chaising? May dugo! Matagal na akong may sakit. Baka ilang buwan na lang ang itatagal ko sa mundong ito. Kaya po ba napansin kong hirap kayong huminga at mahinang kumain? Oo, halos hindi na rin kasi tanggapin ng tiyan ko ang kinakain ko. Bakit hindi niyo po sinabi na may sakit kayo? Di sana pinatingnan ko po kayo sa doktor. Baka mapadali lang ang buhay ko kung magpapagamot ako. Mas kabisado ko pa ang sarili kong katawan kaysa sa mga doktor na yan. Alam ko kung paano pahahabain pa ng kaunti ang buhay ko. Sasamahan ko po kayo hanggang sa huling sandali ng buhay niyo. Hindi po ako aalis sa tabi niyo, Chang. Baka hanapin ka ng nanay mo kung matagal kang mawawala. Pwede ko naman po siyang dalawin paminsan-minsan. Saka po, abala din po yun dahil bagong panganak ang kapatid ko. Hindi na nun mapapansin kung matagal akong mawawala sa bahay. O sige, ikaw ang bahala. Gusto ko lang sabihin na ang mga huling sandali ko sa mundong ito na kasama ka, ang pinakamasayang alaala na babaunin ko sa kabilang buhay. Sa totoo lang po, sa inyo lang ako naging malapit. Hindi po talaga ako naging malapit sa kahit kaninong kamag-anak natin. Ewan ko ba? Ramdam ko kasi na hindi totoo ang kanilang pakita sa akin. Hindi katulad ninyo na ramdam kong tanggap nyo agad ako. Dama ko ang kalungkutang bumabalot sa pagkatao mo. Gusto ko kapag nawala ako, isama mo sa aking himlayan ng bigat dyan sa dibdib mo. Kung yan po ang huli ninyong habilin. Gusto ko rin, habang nandito ka sa bahay ko, maging masaya tayo. Tumangulang ako kasabay ng pagpatak ng luha ko sa mga mata. Ang sikip ng dibdib ko para bang sasabog na. Kung kailan naging malapit ako sa isa sa mga kamag-anak ni Itay, tsaka ko naman malalaman na may taning na ang buhay ni Chang. Nang mga sumunod na araw, masigla naman si Tia Ising. Laging nakangiti kapag magkausap kami. Kaya naman ako, pilit ko na lang inaalis sa isipan ko na lilisanin na rin niya ang mundo namin. Samantala, kinausap naman ng albularyo ang pinsan ko pagdating pa lang nila sa bahay nito. Sabi nito may kargada siya at kailangan niyang ibalik ang kwintas kung kanino niya yun kinuha. At kailangan din tanggapin yun ng may-ari. Ang kwintas ni umano na yun ang nagdadala ng kamalasan sa kanilang pamilya at sakit kay Dindo. Hanggat hindi napuputol ang sumpa, may mga susunod pa di umanong mamamatay. Sinabi naman ng pinsa ko kay Dindo ang mga sinabi ng albularyo. Sino ba nagbigay ng kwintas na yan? Hindi ko nga alam eh. Kasama lang to sa mga regalo sa atin nung kasal natin. Paano may babalik yan kung hindi mo kilala kung kanino galing? Baka kay Noemi galing to. Ibabalik ko sa kanya to. Di ba sabi nung albularyo, kailangan kapag binalik mo yan sa may-ari, tanggapin niya ng buong puso. Sa tingin mo kaya, tatanggapin kagad yan ni Noemi? Paano kung itanggi niya na sa kanya yan? Anong gagawin natin? Marami pang kamalasan ang darating sa atin kapag hindi natin to sinuli. Hindi ko na rin alam. Pigang-piga na rin ang utak ko sa pag-iisip ng solusyon sa problema natin. Yun lang daw ang tanging solusyon para maputol ang sumpa, sabi ng albularyo.
Puntahan mo muli si Noemi sa kanila. Kung kinakailangang lumuhod ka sa harapan niya, gawin mo. Ano? Paano mo maaatim na sabihin yan? Kung alam mo lang na gustong-gusto ko nang lamutakin ng babaeng yun. Tapos sasabihin mo lumuhod ako sa harapan niya. May iba ka pa bang naisip na solusyon? Siguro ayos lang sa'yo na mamatay ako. Hindi ko naman gustong mamatay ka. Hindi ko lang kasi maatim na luluhod ako sa harapan niya. Hindi naman siya santo para luhuran ko. Hindi nga. Pero huwag mong kalimutan na malaki ang kasalanan natin sa kanya. Tayo ang dahilan kung bakit gumaganti siya ngayon. Alam ko lang na ganito ang mangyayari. Sana hindi na lang kita inakit noon. Huwag na tayo magsisiyan pa. Nangyari na to. Solusyonan na lang natin. Hindi ko naman kasi akalain na kakagati mo ang mga ginagawa ko noon eh. Karma na to sa atin. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kakayanin ang sakit na dinadanas ko ngayon. Pero ayoko pang mamatay. Kaya gumawa ka ng paraan. Nakikiusap ako sa iyo. Pinauwi muna ng albularyo ang pinsan ko at si Dindo. Yun lang daw kasi ang magagawa ng albularyo sa kanila. Pagdating sa bahay, lalong tumitindi ang sakit na nararamdaman ni Dindo. Labag man sa kalooban, napilitan na rin ang pinsan ko na pumunta muli sa bahay namin. Nadatnan pa niya ang inay na nag-aayos ng paninda sa tindahan nito. Nandyan na po ba si Noemi? Nung isang araw umuwi tapos umalis din uli. Binanggit ko na rin na hinahanap mo siya dito nung isang araw. San ko po kaya siya pwedeng puntahan? Naku, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam ang eksaktong lugar kung nasan si Noemi. Ano bang kailangan mo sa kanya? Mahalaga po ang sadya ko sa kanya. Kaya baka alam niyo kung saan ko siya pwedeng puntahan. Baka may naaalala kayong lugar na binanggit niya. Talagang wala eh. Masyado na kasing malihim ang batang yun mula pa nung magsama kami ni Dindo. Alam ko po hanggang ngayon may galit pa rin siya sa amin ng asawa ko. Ikaw lang ang nag-iisip sa bagay na yan. Matagal na nakalimot si Noemi. Sigurado po ba kayo dyan? Gano'n niyo po kakilala ang anak niyo? Alam niyo po ba kung anong mga ginagawa niya, ha? Huminahon ka, iha. Hindi mo kailangan magalit. Ano bang ginawa sa inyo ng anak ko? Sa pagkakaalam ko nung reunion lang ulit kayo nagkita. Malaki po ang atraso ng anak niyo sa amin. Una, inuulan kami ng kamalasan. Marami sa kamag-anak ng tatay ko ang sunod-sunod na namatay. Tapos ngayon, binigyan niya ng sakit si Dindo. Kinulam ng anak niyo ang asawa ko. Mahabaging langit, hindi yan magagawa ng anak ko. Regular na nagsisimba ang anak ko kahit gaano pa siya kaabala sa trabaho niya. At isa pa, wala ngang kaibigan si Noemi. Magkakaroon pa ng kakilalang mangkukulam. Malay niyo naman, mismong anak niyo ang mangkukulam. Hay! Huwag mo nga paparatangan ng anak ko ng mangkukulam, ha? Mabait ang anak ko, hindi ka tulad mo. Pagkatapos kanyang pakisamahan at ituring na kapatid, pangaagaw pa sa nobyo niya ang iginanti mo. Tapos ngayon paparatangan mong mangkukulam ang anak ko? Dahil lang sa sunod-sunod na kamalasan na nangyayari sa pamilya mo? Wag mo na ulit paparatangan ng kung ano-ano si Noemi. Dahil kung hindi, ako na ang makakalaban mo. Hindi na nakahuma pa ang pinsan ko dahil sa nakikitang galit kay inay. Marami na rin ang nakikiusyosong kapitbahay namin na narinig ang kanilang pagtatalo. Walang nagawa ang pinsan ko kundi ang umalis na lamang. Sinundan pa siya ng matalim na tingin ni inay kasabay ng pag-iling. Ni sa hinagap, hindi akalain ni inay na paparatangan ako ng ganun ng pinsan ko. Nang sumunod na araw na pag-uwi ko para kumuha ng gamit, nagsumbong sa akin si inay sa pagpunta ng pinsan ko sa bahay namin. Sila pa talaga may ganang paratangan ka na magkukulam. Malay mo naman, Nay. Totoo ang sinasabi nila tungkol sa akin. Tumigil ka nga. Kahit biro ayoko maririnig na sinasabi mo yan.
Gusto ko lang po na gumaan ang usapan natin. Masyado kayong seryoso eh. Paano? Paratangan ka ba namang mangkukulam? Sa tingin mo kaya kahit sinong ina matutuwa? Nako, kung hindi ako nagtimpe, baka nasa bunutan ko na ang babaeng yon. Huwag niyo na lang pong harapin kapag nagpunta ulit dito sa bahay. Pwede ba yon? Katulad nung nagpunta dito, nagkataon na sa tindahan ako. Alangan naman ang pagtaguan ko. Tsaka hindi ko naman akalain na yun pala ang sadya niya. Bakit po hindi muna kayo dun sa kapatid ko tumira? Para po maalagaan niyo siya at yung apo ninyo. Lalo na po laging nasa malayo ang destino ng asawa. Gusto ko sana, kaso paano ka? Itong tindahan, sino ang magbabantay? Madali lang po yan. Pwede nyo naman po isara muna, total sabi nyo matumal ngayon ang benta. Dahil marami nang nagsulputan ng mga bagong tindahan. Saka, baka matagalan pa bago ako umuwi dito sa atin. Isa pa yan sa napansin ko. Mukhang nawiwili ka na sa lugar na inuuwian mo. Sa totoo lang po, Nay, doon ko po nahanap ang kapayapaan. Tahimik po kasi doon, mas nakakapag-focus po ako sa trabaho. Ganun ba? Pero sana umuwi ka pa rin dito sa atin. Hindi magandang tignan na kadalaga mong tao Mag-isa ka lang namumuhay kung saan. Huwag po kayong mag-alala, ilang buwan lang naman po. Babalik din po ako dito sa bahay natin. Malay niyo po, tumigil na si Veli sa panggugulo sa atin. Sana nga maging maayos na ang buhay nila. Kahit papaano naaawa din ako sa kalagayan nila. Pero hindi tamang pagbintangan nila na mangkukulam ka. Dapat naisip nila na karma yun sa kanila. Huwag na po natin silang pag-usapan pa. Ang importante po maayos ang buhay natin. At kahit wala na po si Itay, masaya pa rin tayo. Tama ka dyan, anak. Paano? Ayusin ko muna ang mga gamit na dadalhin ko sa pagpunta sa kapatid mo. Pinauna ko munang umalis nun si nanay. Ako na lang ang nagsara ng bahay at tindahan niya. Paalis na sana ako nang matanaw ko ang pagdating ni Veli. Mabuti na lang hindi niya ako nakita. Agad ako nagtago at sinilip na lang siya sa may bintana. Pasilip-silip siya sa bahay namin at maging sa tindahan. Ilang minuto lang ang tinagal niya bago umalis na rin. Ramdam ko pa rin ang mabilis na pagtibok ng puso ko ng mga oras na yun. Nang matiyak na sarado na ang buong bahay, tsaka naman ako tumalilis ng alis. Ang pinsan ko naman, dismayado na umuwi sa bahay nila. Sapo ang ulo na tila maiiyak na naman. Hindi mo pa rin ba nakikita si Noemi? Kagagaling ko lang sa kanila. Walang tao. Hindi ko alam kung may pinuntahan lang o sadyang umiiwas sila sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo? Para sila makipag-usap sa nanay ni Noemi. Nahihibang ka na ba? Ang alam lang nila baka nakukulam ka. Pero hindi nila alam na si Noemi ang pinaghihinalaan natin. Pinsan pa rin ng aking ina si Tia Tess. Gusto mo bang magkagulo sila? Suwestyo lang naman yun sa akin. Huwag ka na mainis. Baka lalong magalit sa'yo ang mga magulang ko. Baka ikaw pang sisihin nila. Alam mo naman na ayaw ng ama ko na magpakasal tayo noon. Dahil naging kayo ni Noemi. Bakit hindi mo lang iwan ang kwintas na yan kung saan? O kaya itapon mo. Baka maputol ang sumba kapag ginawa mo yun. Akala mo ba hindi ko pa yan ginawa? Ilang beses na, Dindo. At lagi lang bumabalik sa akin ang kwintas na to. Totoo ang sinasabi ng albularyo. Kailangan maibalik ito sa totoong may-ari para maputol ang sumpa. Siguro kailangan ko lang tanggapin ang magiging kapalaran ko. Huwag ka nga sumuko. Kita mo naman na gumagawa ko ng paraan. Hirap na kasi ako Hindi na nga ako makapagtrabaho. Pabigat ba ako sa inyo? Ayoko ng ganitong buhay. Kaya mabuti pang mawala na lang ako Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga gumaling ka. Salamat. Akala ko tatalikuran mo na ako ngayon na may sakit na ako. Harapin natin ito na magkasama. Basta huwag ka lang susuko.
Nilapitan pa ng pinsan ko si Dindo para hagkan sa noo. Baka sa kanya ang awa sa nakikitang malaking pagbabago sa itsura ng asawa. Para kasing tumanda ang asawa dahil sa iniindang sakit. Kahit hirap na, pinilit pa rin ni Dindo na ngumiti sa pinsan ko. Minsan umuwi ako ng bahay namin. Naabutan ko na doon si Veli na naghihintay sa loob ng gate namin. Wala akong pagpipilian kundi ang harapin siya. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata at pilit kinalma ang sarili ko. Ayoko kasing mahalata niya na meron akong tinatago. Mabuti naman naabutan kita. Meron kasi ako. Nabanggit na sa akin ng inay. Ilang beses ka nga daw nagpunta rito. Oo. San ka nga pala naglalagi? Iniwan niyo na ba talaga itong bahay niyo? Hindi naman. Nabalitaan mo naman siguro na bagong panganak lang ang kapatid ko, kaya kailangan nasa tabi niya ang nanay namin. Ako naman, nakahanap ako ng lugar na tahimik at nakakapag-isip ako ng matiwasay. Talaga? Mabuti ka pa? Habang kami walang tulog lagi. Nabanggit sa akin ni nanay na pinagbibintangan mo raw akong mangkukulam. Ibang klase ka rin, no? Mula pagkabata magkasama na tayo, tapos iisipin mo na mangkukulam ako, ha? Ikaw lang kasi ang may motibo para kulamin o ipakulam si Dindo. Ako lang ba? O baka gusto niyo lang ako sisihin para umiwas kayo sa kasalanan niyo sa akin? Gusto niyo akong baliktarin para kayo ang magmukhang biktima? Hindi totoo yan. Tahimik kaming namumuhay tapos sunod-sunod ang kamalasan namin. At nagkasakit na nga si Dindo. Kahit ang mga doktor, hirap tukuyin ang tunay niyang karamdaman. Bakit ako sisisihin niyo? Dapat siguro naisip mo na karma na yan sa inyo. Maawa ka na sa amin, Noemi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko mamatay si Dindo. Tulungan mo kami. Pasensya na, wala akong maitutulong sa'yo. Sabi mo nga kinulam si Dindo. Bakit hindi kayo lumapit sa isang albularyo? Ginawa na namin yan. Ang sabi lang niya, kailangan ko ibalik sa tunay na may-ari ang kwintas na to para maputol ang sumpa. Kaso hindi ko naman alam kung kanino isosoli ito. Hay, pasensya ka na talaga, Veli. Wala din ako maitutulong sa'yo eh. Mula nang traidorin mo ko, kinalimutan ko na ang pagiging magkamag-anak natin. Noemi, kung kinakailangan luluhod ako sa harapan mo, mapatawad mo lang kami ni Dindo sa ginawa namin sa'yo. Kahit yun man lang maibigay mo sa amin. Hindi na kailangan. Kahit ano kasi ang gawin mo, hindi na mababago ang pagtingin ko sa'yo. Walang-wala na nga kayo, may sakit na ang asawa mo, mapagmataas ka pa rin. Paano ako maniniwala sa sinseridad sa gagawin mo? Sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko. Mapatawad mo lang kami. Lahat gagawin ko. Wala kang dapat gawin kundi ang umuwi at alagaan na lang ang asawa mo. Huwag ka nang babalik dito. Yun lang ang hiling ko. Iniwan kong umiiyak ang pinsan ko. Ni katiting wala akong makapang-awa o simpatsya man lang sa kanya. Siguro tuluyan ng binalot ng galit ang puso ko. Kinuha ko lang ang ilang gamit ko at umalis na rin ako. Lingid sa akin, hindi pa umaalis si Veli. Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malaya na nasundan niya ako hanggang makauwi ako sa bahay ni Tia Ising. Hindi mo siguro na malaya na nasundan ka. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Nasundan ka ng pinsan mo. Ano pong gagawin natin? Ako ang bahala sa kanya. Siguro tama lang na pati siya turuan ng leksyon para madala. Lumakad si Tia Ising sa munting altar. Mula roon, kinuha niya ang isang kwintas na kapareho ng suot ng pinsan ko. May iniusal siya doon na hindi ko maunawa ang mga salita. Ilang sandali lang, narinig na lang namin ang matinis na tili ni Veli sa labas ng bahay. Nakita ko siyang nagtatatakbo patungo sa tricycle na naghihintay sa kanya. At saka yun humarurot pa alis. Nagtatanong ang tingin ko kay Tia Ising. Ngunit kibit balikat lamang ang tinugon niya sa akin. Samantala,
Umiiyak naman na umuwi ang pinsan ko sa kanilang bahay. Kahit ang mga magulang niya, labis ang pagkagulat nang makita siya. Nagkaroon kasi ng mga butlig ang buong katawan ng pinsan ko. Habang tumatagal, lumalaki yon at makate. Sana hindi mo na lang siya sinundan. Alam mong delikadong ginawa mo. Gusto ko lang naman malaman na kung saan siya naglalagi. Mali ko bang ganito mangyayari sa akin? Ang malas natin. Sobrang malas. Siguradong siya rin ang may kagagawa nito. Tanggapin na lang natin ang kapalaran natin. Hanggat galit sa atin si Noemi, hindi mawawala sa atin ang sumpang ito. Ayoko. Hindi ko matatanggap. Tahan na. Malay mo may himalang mangyari. Magdasal na lang tayo. Pakikinggan pa kaya niya tayo sa laki ng kasalanan natin? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Basta manalig lang tayo at magbalik loob. Walang imposible sa kapangyarihan niya. Patuloy lang sa pag-iyak ang pinsan ko. Tahimik naman si Dindo na tila nga nagdarasal siya sa isip. Ng mga sumunod na araw, tuluyan nang naratay si Tia Ising sa higaan niya habang nasa tabi niya ako. Wala ring tigil ang pag-agos ng mga luha ko ng mga oras na yun. Dama ko kasi anumang oras. Babawian na ng buhay si Tia Ising. Gusto ko kapag nawala na ako, sunugin mo ang mga gamit ko sa pangungulam. Oo, sana po wag muna kayong umalis. Alam naman natin na doon na rin ako papunta. Masaya ako at nakasama ko ang isa sa mga pamangkin ko. Gusto ko rin na wag mo nang ipaalam pa sa nanay at mga kapatid mo ang tungkol sa akin. Hayaan mo na lang na ikaw lang ang nakakaalam sa akin. Oo, Chang. Sana buksan mo muli ang puso mo sa panibagong pag-ibig. Huwag kang tumulad sa akin na tumandang dalaga. Mas masaya pa rin kung mayroon kang katuwang sa buhay. Yung magigising sa umaga na may katabi, kasalo sa pagkain at kasama sa pamamasyal. Kapag nawala na ako, ayoko na matagal kang magluluksa sa pagkamatay ko. Harapin mo ang bagong umaga ng may sigla at puno ng pag-asa. Puro tango na lang ang isinagot ko kay Tia Ising. Mula nang hindi siya makatayo sa kanyang higaan, lagi na lang ako nakabantay sa kanya. Madalas sa hating gabi nagigising siya at humihingi ng tubig. Hindi na kasi siya makakain kahit anong pilit ko. Saktong 1 linggo na maalam na si Tia Ising. Kaya pa siyang namatay habang natutulog. Gaya ng bili niya, agad ko siyang ipinalibing at sinunog ko rin ang mga gamit niya. Pinagiba ko rin ang bahay niya na yari sa kahoy at tabla. Nang makauwi ako sa bahay, dama ko pa rin ang matinding kalungkutan sa dibdib ko dahil sa pagkamatay ni Tia Ising. Pero kailangan kong sundin ang mga bilin niya sa akin. Mula nang bumalik ka parang malungkot ka lagi. Lagi kang nakatingin sa kawalan. Nagluluksa po kasi ako sa pagkamatay ng isang mabuting kaibigan. Siya ba ang may-ari ng tinirhan mo? Ano ang kinamatay niya? Matagal na po siyang may sakit. May taning na ang buhay niya. Kaya ba ilang buwan ka rin tumigil sa bahay niya? Opo, gusto ko kasing makasama siya sa mga huling sandali ng buhay niya. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kaibigan mo. Alam kong masakit sa'yo pero hanggang doon na lang talaga siya. Matagal na po niyang tinanggap ang nakatadhana sa kanya. Marami rin ako natutunan sa kanya. Habang buhay ko yung dadalhin sa puso ko. Alam kong nalulungkot ka. Nandito lang ako kapag kailangan mo nang makakausap. Ayoko nang naglilihim ka pa sa akin. Oho. Kumusta na po pala si Bunso at ang baby niya? Okay naman ang kapatid mo. Medyo naninibago lang kasi unang anak. Pero
natututunan na rin niya kung paano maging ina. At ang pamangkin mo naman, sobrang taba. Kung makikita mo yung mga braso at hita parang mga longganisa sa pintog. Nako, nakakatuwang bata. Kaya po pala nawili na kayo doon. Saka po bumata po kayo sa mga apo ninyo. Nako, kapag nakita mo rin ang pamangkin mo, tsak na matutuwa ka rin. Pinapasabi pala ng kapatid mo na dalawin mo naman sila. Huwag ka daw puro trabaho. Oho, kapag okay na po ang pakiramdam ko, dadalawin ko po sila. Gusto ko rin maglaan ng oras sa pamangkin ko eh. Meron pala akong ibabalita sa'yo. Alam mo bang hiwalay na pala si Dindo at Veli? Ho? Bakit daw po? Pinaghiwalay na lang ng mga magulang niya si Veli. Puro na lang daw kasi kamalasan ang nangyayari sa pagsasama nilang dalawa. Puro din kasi sila away. Kasal po sila. Sa mata ng Diyos at sa mga mata ng tao, mag-asawa po sila. Hindi tamang paghiwalayin sila. Yun na nga eh. Kung kailan namang gumaling na silang pareho sa sakit nila, tsaka pa sila naghiwalay. Dapat nga po mas magiging matatag ang kanilang pagsasama dahil sa mga pinagdaanan nila. Pero dahil sa sulsol ng ibang tao, mas pinili pa rin nilang maghiwalay. Mukhang nakalimutan mo na nga ang ginawa nila sa'yo. Kasi akala ko matutuwa ka kapag nalaman mo na naghiwalay na sila eh. Hindi po ako natutuwa. Mas gusto ko na ayusin nila ang pagsasama nila. Humihingi din pala sa atin ng dispensa ang mga magulang ni Veli. Nalaman kasi nila na pinagbintangan ka nun ng mag-asawa. Hiyang-hiya nga sila. Ang dami na daw atraso sa'yo ng pinsan mo. Baka daw mamaya hindi na sila makaharap sa'yo sa reunion. Hindi na po ako dadalo sa reunion nyo. Okay na ako mag-isa lang. Hindi naman po ako mahilig sa ganyang mga okasyon. Ako rin. Ang mga apo ko na lang ang iintindihin ko. Nakakapagod din kasi mag-asikaso ng reunion. Nagtawanan na lang kami ni Inay sa pinag-uusapan namin. Nung mawala si Tia Ising, napag-isip-isip ko na kung gusto ko talagang maging tunay na masaya, kailangan ko nang patawarin ng mga taong nagkasala sa akin. Bago ang araw ng pag-uwi ko sa bahay namin, ang kabiyak ng kwintas ni Tia Ising ay isinama ko na sa mga gamit niyang sinunog ko. Kaya naputol na ang sumpa sa mag-asawa. Sa ngayon masaya akong kapiling ang aking pamilya at kontento ako sa takbo ng buhay ko. Kung magiging katulad ako ni Tia Ising na tumandang dalaga, marahil kailangan ko yung tanggapin ng maluwag sa dibdib ko. Wakas.